Hello po, magandang hapon mga kabidyo-eskwela at sa ating mga manananim ng sili. Kumusta po kayo? Nagbabalik po muli ang The Doctors Are In upang magbigay sa inyo ng isang hitik sa kalamang patungkol sa maanghang na topic natin ngayon, ang mga pangkaraniwang sakit at pesteng insekto na umaatake sa pananim na sili. Alam ko po, excited na kayong makinig sa ating talakayan, kaya tumulong lamang po kayo hanggang dulo. Ngayong hapon ay makakasama po natin ang isa pa nating entomologist upang talakayin ang mga pesteng insekto ng sili. Ito ay walang iba kundi si Doc June. Very afternoon sa iyo, Doc June. Magulay na hapon sa iyo, Doc Rina, at sa lahat ng mga magsasaka na nagtatanim ng sili sa buong Pilipinas. Welcome. Ako po si Doc June. Ngayong hapon, ang pag-uusapan natin ay ang kaaway na pesteng insekto at hanip na gagamba o broad mice na karaniwang nakikita kung tayo ay nagtatanim ng sili. Mahalaga na makilala at mapamahalaan ang mga pesteng insekto nito na sumisira sa halamang sili. Papayuhan ko din po kayo ng tamang pamamaraan sa pamamagitan ng IPM at ibang paraan. Doc Rina? Yes, Doc June. Mamaya ay isa-isahin natin ang mga pangkaraniwang sakit at pesteng insekto na umaatake sa sili. Bago po tayo magpatuloy sa ating lecture, gusto ko pong i-congratulate ang mga nanalo sa ating trivia noong Webes. Ito po ay si Mona Oy Sikas, Jonah Lia, Mark Richmond Bilmoro, Ross Benedict Baclig, Alvin Mera Bueno, Melissa Palacio Montecalvo, John Barbosa, Natalie Cardenas Balota, Carmela Gutierrez Abrogar, at Desiree Ablis. Paki-message lang po kami at pakibigay ng inyong pangalan, address, contact information para po sa pag-claim ng inyong gift packs. Muli, congratulations po sa lahat ng winners at maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aming mga webinars. Meron po ulit tayong mga trivia questions ngayong hapon at paunahan po tayo sa pagsagot. Pakilagay lang po ng tamang kasagutan sa ating comment box at meron pong mga virtual team na siyang kaabang, kaantabay po ng makaunang makapaglagay po ng tamang sagot. Kita-kita po tayo mamaya sa ating Q&A portion. Salamat po. Okay, ngayong hapon ay atin pong tatalakayin ang tungkol sa mga pangkaraniwang sakit na umaatake sa pepper o sili o lara. Kagaya ng mga nakaraang webinar, ang atin pong ibabahaging impormasyon ay umiikot sa tatlong P's. Unang P ay pagkilala. Aaralin natin ang mga pagkakakilanlan ng mga pangkaraniwang sakit ng ating sili kabilang ang mga symptoms at signs. Pangalawa ay ang pagkalat at pagdami. Aalamin natin paano kumakalat at dumarami ang mga sakit. At ang pangatlo ay ang pagkontrol. Pag-uusapan natin ang iba't ibang pamamaraan paano maiiwasan at makokontrol ang mga sakit ng sili. Meron po tayong 5 common diseases ng sili na siyang kikilalanin ngayong hapon. Ito po ay ang Cercospora leaf spot, anthracnose, bacterial spot, bacterial wilt, at ang mosaic. Cercospora leaf spot. Ang Cercospora leaf spot ay sanhi po ng fungus. Kabilang sa simptomas nito ay brown spot na may parang mata sa gitna at tinatawag din itong frog eye. Ang mga spots ay karaniwang makikita sa dahon at sa mga bunga. Nagkakaroon or lumalabas po ang disease na ito kapag maulan or yung madalas at tuloy-tuloy na pagkabasa ng dahon. Favorable sa fungus na ito ang temperature na nagre-range from 26 to 32 degrees Celsius. Ang fungus po na ito ay may spores na tinatawag na siyang naikakalat sa pamamagitan ng hangin, rain splashes, irrigation at maging mga farm tools. Para maiwasan ang pagdami ng sakit na ito, regular po na i-monitor ang inyong taniman
At pag may nakita po tayo na paisa-isang ganitong simptomas, ay tanggalin na agad. I-prune. At dahil ipinagbabawal ang magsunog, maaaring ibaon ng malalim sa lupa. Mas maganda po kung mayroon kayong dumping pit. At doon po natin ilagay at tabunan po ng lupa para kung may spores man ito ay hindi maikalat ng hangin. At dahil favorable sa sakit na ito ang matagal na pagkabasa ng dahon, makakatulong po kung may iwasan ang paggamit ng overhead watering o sprinkler para maiwasan ang mabilis na pagdami at pagkalat ng sakit na ito. Makakatulong din po ang preventive application ng protectant fungicides tulad ng chlorothalonil, mancozeb at copper-based fungicides. Next naman po ay ang anthracnose. Ang anthracnose ay sanhi po ng fungus. Ito po ay tinatawag na lapnos na siyang pangkaraniwang problema ng mga manananim ng sili. Ang fungus na sanhi ng anthracnose ay soil-borne. Nabubuhay po ito sa lupa ng matagal na panahon. Gayon din sa mga plant debris o mga tanim or halaman na iniiwan po sa field pagkatapos ng cropping season. Favorable sa sakit na ito ang panahong tag-ulan. Ang anthracnose po ay pangkaraniwang nauobserba sa bunga at kapag napabayaan ay mabilis na dumadami sapagkat mayroon din po itong spores na tinatawag. Ito po ay nadadala ng hangin papunta sa mga katabing halaman at maaari din pong maikalat sa pamamagitan ng rain splashes. Isang katangian ng anthracnose ay ang latent infection, kung saan maaaring sa flowering stage pa lamang ay nai-infect na ang halaman, ngunit nai-express ang infection o makikita ang symptoms sa fruiting stage na. Sa pagkontrol naman po ng anthracnose o ng kahit ano pang sakit ng halaman, palagi po at paulit-ulit po natin sinasabi na mahalaga po ang regular na monitoring at pag may nakita po tayong paisa-isa na may ganitong simptomas, ay alisin na po agad natin at itapon sa tamang tapunan tulad ng dumping pit or ibaon po ng malalim. Huwag pong iiwanan lamang na nakalapag o nakakalat sa lupa ang inyong tinanggal na dahon o bunga, sapagkat ito po ay maaaring maging source ng pagdami ng sakit na ito. Mahalaga po na panatilihing malinis ang ating taniman. Iwasan po ang overhead watering dahil sabi ko nga po kanina, pabor po sa sakit na ito ang laging nababasa. Kaya, mas mabuti pong diretso na sa may puno ang pagdidilig. Sundin po natin ang proper planting distance para magkaroon ng air circulation na makatutulong para mas mabilis na matuyo ang halaman at mabawasan ang lalong pagdami at pagkalat ng infection sa field. At dahil soil-borne ang fungus na ito, makakatulong po ang crop rotation o pagtatanim ng mga halaman na hindi tinatamaan ng anthracnose para ma-break ang cycle ng disease. Hindi rin po nire-recommend ang staggered planting kung saan isang area ay may different stages kayo ng tanim na sili. Dahil once na magkaroon ng infection, ay magpapalipat-lipat lamang po ito sa mga tanim sa buong area. Preventive application ng copper-based fungicides at early flowering and fruit set, lalo na kapag favorable ang conditions. Ngunit, kapag magkaroon na po ng infection, ay kailangan nang itigil ang paggamit ng copper-based fungicides dahil wala itong curative action at hindi na makakayaning makontrol ang lapnos. Sa ganito pong case, kailangan nang mag-ship ng mga fungicides na may curative actions tulad ng azoxystrobin o pyraclostrobin, difeconazole plus profeconazole. Mayroon ding mga microbial-based fungicides na maaaring gamitin tulad ng Serenade or Bacillus subtilis. And pwede din po ang Quantum or Microorganism Consortium na pwedeng i-alternate sa mga synthetic fungicides.
Next po ay ang bacterial spot. Ito naman po ay sanhi ng bakterya. Ang paltak-paltak sa dahon na mamamasa-masa, gayon din sa bunga. Kapag napabayaan ay magre-resulta ng reject na bunga, at kapag reject ang bunga, ibig sabihin, hindi tayo kikita. Pangkaraniwan po itong lumalabas kapag prolong ang relative humidity or kapag maulan. Ang sakit po na ito ay naikakalat sa pamamagitan ng pagtalsik ng tubig na tumama sa may sakit na halaman. Overhead irrigation or watering by mechanical means like handling of seedlings at paggamit ng contaminated na farm tools. Pwede din pong by workers kapag nahawakan ang may sakit na halaman at naitas sa iba pang halaman. Unlike Cercospora and Anthracnose, ang bacterial spot po ay hindi nadadala ng hangin. Sa ganitong klase ng sakit, napakahalaga po ng regular monitoring sa ating taniman. Upang sa ganon, ay pag may nakita tayo na pa isa-isang dahon o bunga na may ganitong sintomas, ay matanggal agad sa ating taniman upang maiwasan ang mabilis na pagkalat nito. Gumamit po tayo ng pathogen-free seedlings sapagkat ang sakit pong ito ay mahirap kontrolin kapag na-introduce na sa ating taniman. Iwasan po ang overhead watering dahil gustong-gusto din po ng bakterya na ito ang laging basa. Dahil ang sakit na ito ay naikakalat ng ating mga farm tools, mahalaga po na ma-disinfect sila gamit ang 10% chlorine solution pagkatapos mag-work sa infected na area. Practice crop rotation of non-host crops. Sa ating buhay po, ideal yung stick to one. Pero sa pagtatanim po ng halaman, recommended po ang pagpapalit-palit ng tanim para po maiwasan natin ang pagdami ng inoculum source sa ating field. At dahil po ito ay sanhi ng bakterya, ang chemicals po na maaaring gamitin ay limited po sa mga copper-based fungicides na may known bactericidal effect. Next naman po ay ang bacterial wilt. Ang bacterial wilt naman po ay sanhi rin ng bakterya. At ang sintomas po nito ay wilting o pagkalanta na walang yellowing. At tinatawag po ito ang green wilting. Ang tawag po dito ng ibang farmers na nakakausap namin ay high blood dahil biglaan ang pagkamatay. At tulad ng nabanggit na sa mga nakaraang webinar, ang bakterya pong ito ay soil-borne at waterborne. Favorable po ang disease na ito kapag mataas ang temperatura at soil moisture sa ating taniman. Naikakalat po ang bakterya na ito by furrow irrigation, by transplanting, cultivation, wounding, and pruning. Naikakalat din po ito from one field to another sa pamamagitan ng infested soil transfer na dala ng seedlings o ng tao na galing sa infected area na lumipat po sa ibang area. At pwede din po may transfer by farm implements. Para makontrol ang sakit na ito, remove infected plants as early as symptoms are observed. Iwasan ang pagtatanim sa area na may bacterial wilt incidence na upang maiwasan din ang pagdami ng inoculum source nito. Crop rotate with non-host crops. Sabi ko nga po kanina sa pagtatanim ng halaman, hindi ideal ang stick to one. Kailangan palit-palit. Kung sili ngayon, sa next cropping ay pwede po ang sitaw, then sa next pwede po ang mais. Remove weeds that may harbor the bacteria. Biofumigation using mustard. Ibig sabihin, magtanim po muna ng mustasa at pag medyo malaki na ay isama sa pag-cultivate ng lupa. Takpan po ng plastic at hayaan ng ilang araw hanggang sa ma-decompose ito. Ang mustasa ay nagre-release ng gas na siyang nakatutulong na mapatay yung bakterya na nasa lupa.
Nabanggit sa mga nakaraang webinars ang OOS test o isang praktikal na pamamaraan upang makonfirm kung ang tumama sa sili ay bakterya. Una, hiwaan ng cutter o kutsilyo ang ibabang bahagi ng stem at kapag ito ay brown, ito ay senyales na sanhi ng bakterya. Para makasiguro, gawin ang ikalawang step. Bunutin ang halaman. Putulin ang ugat at itaas na bahagi ng puno at pagkatapos ay ilagay sa isang malinis na boteng may malinis din na tubig at hayaang nakababad ng hanggang 2 minuto. Kapag may lumabas na parang usok o malagatas na kulay, ito po ay tinatawag na bacterial ooze. Siyang magko-confirm na ang bacterial wilt nga ang sakit ng sili ninyo. Next po ay ang mosaic. Ang mosaic po ay sanhi ng virus. Kung sa tao may iba-ibang klase ng virus, ganun din po sa halaman. May dalawang paraan po paano kumakalat ang sakit na ito. Una po ay mechanically, kung saan ang virus ay pwedeng madala at maikalat ng mga farm tools na ginagamit natin sa taniman, katulad ng gunting at itak. Halimbawa, kung ang gunting ay nagamit natin sa infected na halaman at gagamitin ulit natin sa iba pang halaman na malinis, maililipat yung virus. Maaari ding maikalat ang virus na ito sa halaman na walang sakit sa pamamagitan ng insect vector tulad ng aphids kung saan daladala ng insekto ang virus at maililipat sa halaman tuwing sila ay kakain sa ibang halaman. Sa ganitong klase ng sakit ng sili, muli, napakahalaga po ang regular monitoring sa ating taniman. Remove infected plants as early as symptoms are observed. Huwag muna po nating panghinayangan upang hindi na dumami at maikalat ng mga insect vector. Ang mosaic or virus po ay hindi makokontrol by means of pruning dahil systemic ang sakit na ito. Kahit tanggalin po natin ang mga dahon na may mosaic, mapapalitan lang din po ito ng mga bagong dahon na may mosaic. Gumamit po tayo ng resistant variety if available. Dahil ang sakit ay naikakalat mechanically, mahalaga po na mag-disinfect ng ating farm tools gamit ang 10% chlorine. Makakatulong din po ang pagtanggal ng mga damo na pwedeng maging alternate host ng virus at ng mga insect vectors. Importante din na makontrol ang insect vector by using reflected mulches, natural enemies, biological insecticides, and spraying with appropriate insecticides. Okay, dito po natatapos ang paksa tungkol sa mga pangkaraniwang sakit ng sili. Kita-kits po tayo mamaya sa Q&A. At heto na po si Doc June para sa pagtalakay niya sa mga pesteng insekto ng sili. Magandang araw, magulay na hapon sa lahat ng mga magsaka na nagtatanim ng sili sa buong Pilipinas. Ngayon po, ang pag-uusapan naman natin ay ang mga kaaway na insekto at hanip na gagamba na karaniwan nating nakikita sa ating mga tanim na sili. Mahalaga na makilala natin dahil sila ang sumisira sa dahon, buko, bulaklak at bunga na nakakaapekto sa paglaki at pamumunga ng sili. Papayuhan ko din po kayo kung paano ang tamang pamamahala sa mga pesting ito. Ito ay sa pamamagitan ng IPM o tinatawag nating Integrated Pest Management. Ito yung mga pangkaraniwang peste na nakikita natin sa sili, thrips, broad mites at ang fruit fly. Ang broad mites, ito ay hanip na gagamba, isa sa peste ng sili. Sila yung sobrang liit, kulay puti at oval shape. Karaniwan itong kumakain sa malalambot na parte ng halaman ng dahon o ng shoot na nagiging sanhi ng pagliit at pagkitid ng dahon. Kung mataas ang population nito, nagkakaroon ng pangungulot ng dahon o tinatawag nating downward cupping na kung minsan pinagkakamalan natin ng sakit na sanhi ng virus. Ang severe infestation ng broad mites ay maaaring maging sanhi ng pagkabansot ng sili.
nagkakaroon ng kulay na mala-brown na scale ang bunga. Paano natin ito pamamahalaan? Ang pamamahala ay ang pagmo-monitor regular. Nakakatulong din yung pagtatanggal ng damo kasi ito nagsisilbing alternate host. Pwede tayong maglagay ng mga botanical na insecticide tulad ng mga neem at yung mga synthetic insecticide. So ito naman yung thrips, no? O tinatawag nating hanip. Ito ay isang insekto na sumisipsip sa katas ng halaman. Ang kinakainang dahon ay nagkakaroon ng silver color kung masyadong mataas ang populasyon. Kung severe ang infestation, nagkakaroon ng pangungulot ng dahon, nangungulot ng pataas na nakakaapekto sa paglaki ng bunga. Ang thrips ay kumakain sa iba't ibang halaman tulad ng solanaceous, sa talong, sili at kamatis, sa cucurbit, sa ampalaya, sa watermelon, melon at allium, yun naman po sa sibuyas. Bukod sa direct damage ng thrips sa dahon, isa rin ang thrips sa importanteng vector ng mga sakit ng halaman. Sa sili, ang kilalang nagdadala ng o nagkakalat ng tinatawag nating tospo virus. Paano natin ito pamamahalaan? Upang maagapan ang pagdami ng mga thrips sa taniman, mahalaga ang regular na pagmomonitor. Siguraduhin po natin na malinis ang punlaan at walang sira ng thrips bago ilipat tanim. Alisin din po natin ang mga damo. Ito ay nagsisilbing tirahan ng mga thrips. Makakatulong din yung mabuting paghahanda ng lupa bago tayo magtanim at pagkatapos tayo mag-ani o ng cropping season para hindi na makapagparami ang mga peste na ito. Ang plastic mulch ay nakakatulong para maitaboy yung mga peste at maiwasan ang pag-i-emerge ng mga pupa sa lupa. Pwede rin po tayong gumamit ng sticky trap o yung pansilo para mabawasan natin yung population ng thrips. At gumamit din po tayo ng mga biological pesticide tulad ng spinosides, Beauveria, yung mga botanical neems, at synthetic insecticide. So ito naman yung fruit fly. Ito ay isang mapaminsalang peste na kumakain sa bunga ng halaman. Karaniwang itong makikita sa kalabasa, sampalaya, at pipino, at iba pang halaman. Sa sili, ang pinaka-simptomas nito ay nagkakaroon ng maliit na butas at nagkakaroon ng paninilaw sa bunga. Pag tumatagal, nabubulok. Sinyalis ito ng pagkain ng fruit fly, maggots, o uod sa bunga. Ang pamamahala nito ay yung regular na pag-monitor. Tignan natin kung may paninilaw at kung may uod ng fruit fly sa loob ng bunga. Tanggalin din natin yung mga pinagkainang bunga. Itapon sa tamang lugar o sa dumping pit para hindi na makapagpadami. Pwede tayong gumamit ng mga mesh net o border crop para mabawasan ang pagpaparami ng peste. Pwede rin tayong maglagay ng mga tractants sa pheromone or yung culor para mabawasan natin yung mga population ng insekto na ito. Integrated Pest Management. So ito yung konsepto sa pamamahala ng mga peste na kung saan naka-integrate ang mga pamamaraang kultural, physical, mechanical, biological at chemical. Ang kultural, ito yung foundation sa pamamahala ng peste. Nagsisimula ito sa pagpili ng magandang binhi, sanitation, rotation, at iba pang mga pamamaraan. Pag physical o mechanical, ito yung gumagamit tayo ng mga trap, barrier, tapos yung pagtatanggal ng damo. Biological, marami tayong mga biological na tumutulong para mabawasan yung peste. So kinakailangan makonserve natin itong natural enemies para bumaba ang mga peste na nasa taniman natin. And then last yung chemical, yung paggamit natin ng biorational insecticide at synthetic insecticide. So dito tinatanggal ang affected na parte ng halaman at tinatapon sa isang lugar tulad ng dumping pit.
Maaari po itong ilagay sa plastic o container at takpang mabuti upang di na makalabas sa mga pesting insekto. So, pwede tayong gumamit ng mga reflective mats. Ang reflective mats, ang silver color ay nakakapag-repel o nakakapagtaboy ng mga insekto. So, removal of weeds. Ang removal of weeds ay tinatanggal natin yung mga damo. Ito yung nagsisilbing tirahan ng mga insekto. Pwede tayong gumamit ng mga pansilo o yung tinatawag nating mga sticky trap. Ang blue sticky trap ay para sa leaf miner, thrips, at ang yellow sticky trap naman ay para naman sa whitefly at aphids. Ito ay nilalagyan ng langis sa surface upang dumikit at matrap ang mga pesting insekto. Mas mainam na ito ilagay habang bata pa ang halaman para mamonitor o makita natin yung presensya ng mga insekto sa isang lugar. Dahil didikit sila sa may langis o madikit na bagay, mababawasan ang populasyon na pwedeng kumakain at mag-multiply sa halaman. So, physical and mechanical, ito yung gumagamit tayo ng mga trap and attractants. Ito ay basehan din sa pagmamonitor at paghuli ng peste sa adult fruit fly o yung male fruit fly para hindi na ito makapagparami. Pwede nating ilagay itong attractants bago mag-flowering o magbugang halaman para maaga natin siyang namomonitor. So ito isang pamamahala sa fruit fly na inihandog sa atin ng East West Seeds Knowledge Transfer. So panoodin po natin yung video. Here are two techniques to managing the fruit fly population in Bittergourd crop. They are the use of a pheromone trap and spun bond as a fruit bag. Prepare the materials to make your trap. Use available materials like plastic bottles. Ask your nearest agri-input store for an available fruit fly pheromone product. Apply drops of pheromone on cotton balls. Place this inside the trap. Reapply after 5 to 10 days. Follow the product label. Place the trap in the field, preferably outside or in the corners to attract the fruit flies. Install traps before or when flowering starts. Pheromone is a substance produced by a female fruit fly to attract potential mates. With this trap, it reduces the reproduction and laying of eggs by the female fruit fly into the fruits. Place the traps 8 to 15 meters from each other. Always recycle the plastic bottles when finished with them to prevent damage to your field and the environment. Put the bag on young fruits as early as possible, when fruits are around 5 centimeters. For more information, check out our Bittergourd production video. So isa yan sa pamamaraan kung paano natin mapapamalaan yung fruit fly. So pwede naman tayong gumamit ng mga botanical at biological insecticide. Yung neem oil, ito ay mainam dito sa mga saking insect. Beauveria bassiana, ito ay isang uri ng fungus na kung saan napapatay o nakokontrol itong mga sucking pests, Bacillus thuringiensis para naman sa mga uod at yung spinosad para sa mga sucking insect at fruit fly. So
meron tayong mga biocontrol agent, ano? Ang Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, National Crop Protection, Regional Crop Protection Center, sila po yung mga nagbibigay ng mga libre, no? Kung meron po kayong mga katanungan at kailangan dito sa mga biocontrol agent, meron din po silang ibang satellite station na pwede nating lapitan at mahingan dito mga biocon na to. So yung isa sa mga botanical ay ang garlic chili, no? Ito ay natural na pestisidyo na nakakatulong para mabawasan ang mga sucking pests. Meron din yung Madre Cacao o kawkawati. Ito naman ay mula sa dahon at balat ng kahoy ng kawkawati, in-extract para naman sa plant hopper, cutworm, caseworm at diamond backmoth. So, ito yung mga maling paraan ng paggamit ng chemical. Ang maling paggamit ng chemical, napapatay natin yung mga beneficial na peste. Ang paggamit din natin ng mga pare-parehong active ingredients, mode of action, ay nagkakaroon ng problema at nagiging resistant o immune ang mga peste. Ang paggamit ng chemical na hindi rehistrado ng EPA o ng Fertilizer and Pesticide Authority ay pinagbabawal din. Ang insektisidyo ay may iba-ibang mode of action na tinatarget. Ang specific organ o function ng insekto. Mahalaga ang paggamit ng iba-ibang mode of action para maiwasan ang pagiging immune ng mga peste. So ito isang halimbawa ng paggamit ng synthetic insecticide tulad o halimbawa ito sa pamamahala sa thrips o hanip. Pinapakita dito yung tamang paraan ng pagpapalit ng mode of action, groupings ng chemical para maiwasan natin yung resistance o pagka-immune ng mga peste. So ito yung chemical table o guide ng chemical o insektisidyo na ang target na insekto. Ang pag-rotate ng mode of action ay isang paraan para maiwasan ang resistance o build-up ng mga peste. Para sa kompletong listahan ng mga sakit at insektos at ng iba't ibang gulay, maaari po kayong sumangguni sa Plant Doctors Online. I-search nyo lang po ang www.plantdoctorseastwestseed.com kung meron po kayong mga katanungan sa mga gulay, ganoon din po sa lalong-lalo na sa mga sakit at insekto. Yun. Thank you. Ready na, no? Mas na. Tanang late kami siya lang out. Okay, late na yun. Sagot ako. Magandang hapon mga kabadjiskwela. Ako po si Cass, ang inyong moderator ngayong hapon. Ako po ang magpaparating ng inyong mga katanungan at concern sa ating topic tungkol sa common diseases at insect pests ng pepper. Kagaya po ng ating mga naunang webinars, mayroon pa rin po tayong trivia questions na open po sa lahat ng ating mga viewers. Isulat lamang po ang ating comment, ang ating sagot sa comment box ay yung mga katanungan at kasagutan para sa aming trivia questions. At ang unang makapagbigay ng tamang sagot ay makatatanggap ng Go Grow Seed Pack. At para naman po sa hindi papalarin ngayong araw na ito, ay pwede rin po kayong mag-order online dahil available na po ito sa Lazada. Kaya ano pa yung hinihintay nyo? Mag-order na. Ngayon, i-welcome po muli natin ang ating suking doktor na si Doc Cherry. At makakasama din po natin sina Doc Rina at Doc John. Magandang hapon po mga doctors. Magandang hapon. So bago po tayo mag-umpisa sa ating Q&A portion, nais ko lamang po i-congratulate ang ating webinar winners last week na sina Muna Oy Clasicas, Diona Lia, Mark Richmond Belmoro, Ross Benedict Baclig, Alwin Joseph Mirabueno, Melissa Palacio Montecalvo, John Barbosa,
Natalie Cardenas Balota, Carmila Gutierrez Abrogar, at si Ma'am Desiree Abis. Congratulations po ulit sa inyo. At para naman po sa ating mga viewers na hindi pa nananalo sa ating mga webinar since episode 1, tutok lamang po kayo at baka kayo na ang aming next winner. At this point po, gusto ko rin pong batiin ang ating mga suking viewers na sina Yad Surano, Clarissa Lailani Asis Coloma, Benjumir Pereira, Linda Pistano, Lupo Lizardo Villanueva o Batangas, Crystal Gray, Maribel Oy Actio, Ross Benedict Martinez Baclig, Ed Ramos, Catherine Sikat, Sharon Macabali Pinida of Lipa City, Welbert Patinya, Simon Eli Blas, Ed Ramos Hipolito Naldosa Jr. Okay, it's my trivia time. Excited na ba kayo sa aking maanghang na trivia questions? So, ang aking trivia questions ay, anong substance ang nagpapaanghang sa sili? Kung alam niyo po ang kasagutan, isulat lamang po sa ating comment box. Isa pong paglilinaw para sa ating mga East-West employees, pwede po kayong sumagot sa aming trivia question, ngunit hindi po kayo qualified na manalo kabilang na inyong immediate family members para po sa ating trivia question. Nandyan po ang aming virtual team para pumili ng unang makapagbigay ng tamang sagot. Ang siyang mananalo, at uulitin ko po, magbe-base po kami sa timestamp ng ating mga sagot. Okay, I think ready na ang ating mga doctors para sagutin ang inyong mga katanungan. Doctors, ready na ba kayo? Ready na. Yes, ready. Okay, ang ating unang tanong from Mark Arvin Marasigan. Ano-ano po ba ang mga copper-based fungicide? Doctors? Okay, ako na ang sasagot. So, I think familiar sa akin ang tanong dahil noong nakaraang webinar ay naitanong na ito. So, yun pong copper-based fungicides, ito yung mga fungicides na kung saan ang active ingredient ay copper. So, ang main ingredient ay copper at ito po ay toxic sa mga fungus. So, ang example po nito ay yung mga copper hydroxide, mga copper oxychloride. So, kapag nakita nyo yung copper, ibig sabihin, yung pong fungicide na yun is copper-based. Okay, thank Sana you. nasagot ko. Thank you po, Doc Cherry. Mark Alvin, sana na-take note niyo ang sagot ni Doc Cherry kung ano ang mga copper-based fungicide. Next naman po na tanong is para po kay Doc Rina, galing kay Sir Nestor Villaflor. Saan po ba mabibili ang yellow or blue sticky trap? Doc Rina? Okay, maraming salamat sa tanong. Ang methyl eugenol spray ay nabibili sa mga agri-supply store. Spray ito sa ating transparent plastic. Maaari din maglagay ng yellow na plastic o mantel. Okay, maraming salamat Doc Rina sa malinaw na sagot. At next, pangatlong tanong po natin galing kay Robert Ramos. Anong plants ang hindi tinatamaan ng anthracnose? Mga doctors? Doc Cherry? Anong plants ang hindi tinatamaan ng anthracnose? Okay, so napakarami po ng halaman sa lalo na yung mga gulay natin no, na tinatamaan ng anthracnose. So kagaya ng for example sa grupo ng ating mga gulay, solanaceous tinatamaan, so isa diyan ang sili, cucurbits. Okay, so ang sa legumes din, yung beans tinatamaan din yan at sibuyas tinatamaan din yan. Okay, sa tingin ko, ang hindi tinatamaan ng anthracnose ay yung corn. Isa ay ang corn at ang rice. So wala pa kaming na-observe na anthracnose na umaatake sa corn at saka rice. At saka sa mga tingin ko din like mustasa, hindi siya inaatake ng anthracnose.
Pero karaniwan sa ating gulay ay inaatake ng anthracnose. Okay, para naman po sa tanong para kay Doc John. Ano ba ang pagkakaiba ng damage na gawa ng thrips at broad mites? Doc John? Ulit nga. Ulit nga, Ma'am Cass. Ano ang ulit? Ano po ba ang pagkakaiba ng damage na gawa ng thrips at broad mites? So, ang sira ng thrips, mapapansin nyo, ang dahon ay silvery. Usually, upward ang cupping ng dahon. Tapos, ang broad mites naman, bronze ang kulay, downward cupping ang dahon. Kung masyadong mataas ang infestation, ang buong halaman ay nababansot. Okay, salamat Doc John. At ngayon naman po, i-shout out natin si Dionalia kasi happy daw po siya kung marinig niya ang kanyang pangalan. Hi Dionalia! At hi din po sa ating Hortanova family. Hi po. At kay Badilos Chua. Mabuhay daw po ang management at team ng East West. More power. Next naman na tanong natin is galing po kay Linda Pistrano. Paano kung kumulubot na yung dahon bubunutin po ba siya? Doctor, sino pong pwedeng sumagot? Okay, susubukan kong sagutin ano. So, kumulubot yung dahon. So, hindi natin alam ano ang cause ng pangungulubot. So, dalawa kasing klase 'yon kasi meron tayong pangungulot ng dahon na sanhi ng virus. Meron namang pangungulot ng dahon na sanhi ng damage ng insekto. So, kung hindi po tayo sigurado, mas maganda na kung 'yun ay kakaunti pa lang sa field at nakita na nating nangungulot na or nangungulubot. So mas makabubuti po na tanggalin na kaagad natin ito para kung insekto man ay hindi na po kumalat, no, dumami yung insekto o kaya naman kung virus, hindi na rin po kumalat sa inyong taniman dahil pwedeng kapag kulot, ang nagdadala po niyan ay pwedeng whitefly or pwedeng siyang ikalat, no, ng insekto kung yun ay may virus. Okay, thank you po Doc Cherry. Next naman po na question para kay Doc Rina. Effective po ba ang copper-based fungicide para sa bacterial wilt? Doc Rina, ano pong masasabi niyo? Okay, maraming salamat, Doc Cass. Sabi po ay no effective fungicides available pa para sa bacterial wilt. So, ang alternative to do is biofumigation to reduce the bacteria population in the soil. Okay, maraming salamat po Doc Rina. Ngayon naman po, sa trivia questions na naman po tayo. Doc Cherry, may trivia questions po ba kayo para sa ating viewers? Okay, ako pala ang nauna sa trivia question. Nagulat ako. Okay, so isa sa kanina, binahagi ni Doc Rina ang isa sa mga pinaka-importanteng sakit ng sili, no, na ito ay kung ito ay hindi mo makukontrol, ay napakabilis ng pagdami nito. So ito yung tinatawag nating anthracnose, no? So lalo na ngayong umpisa na ng tag-ulan, so ito yung babantayan natin, no? Kasi mahilig ito sa, kumbaga pag merong moisture, so pag mataas ang humidity, so most probably magkakaatakihin yung sili natin ng anthracnose. So yung trivia ko, magbigay ng at least 2 pamamaraan kung paano natin maiiwasan yung pagdami ng anthracnose sa ating taniman. Yun lang ang aking trivia. So 2 pamamaraan upang maiwasan natin yung pagdami or pagkalat ng anthracnose sa field. Okay, thank you po Doc Che sa iyong trivia question. Next naman po is question po para kay Doc John. Anong sticky trap po ba ang pwede gamitin sa thrips? Doc John?
So, ang ginagamit nating pansilo o yung blue sticky trap ang ginagamit natin Okay. sa trips. Thank you po, Doc John, sa iyong malinaw na sagot. Next naman po is ang trivia question ni Doc Rina. Doc Rina. Okay, salamat Doc Cas. Ang aking trivia question ay kung kayo po ay nakinig o naintindihan nyo yung nasa lecture ko kanina. Ang aking pong trivia question ngayon ay ano ang tawag sa test na pwedeng gawin upang masigurado o ma-confirm natin na bacterial wilt ang tumama sa ating sili? Yun po, Lucas. Okay, thank you po, Doc Rina. Next naman na tanong is galing po kay Bayo Caballes Bucaleri. Ang katanungan po niya is, ang anthracnose po ba ng sili ay kapariho ng anthracnose ng sibuyas? Doc Cherry? Okay, so ang anthracnose ng sili ay marami po ang sanhi, no? So kagaya kanina dun sa lecture, ang tawag dun sa fungus ay Polytotricum. Subalit marami pong klase ng Polytotricum, no? So merong umaatake, maraming species, kumbaga. So merong umaatake tuwing green pa yung ating fruits, no? So umaatake siya na yung bagong sulpot pa lang or green pa, immature yung ating mga fruits. So meron ding species na umaatake kapag hinog na ito. So yung species na umaatake kapag hinog, yung tinatawag nating Gloeoporoides, isa doon, ay isa din po siya sa nagkukos ng anthracnose sa sibuyas. So yung Polytotricum gloeoporoides, so isa rin po siyang, so kapareho ng anthracnose na umaatake sa sibuyas. So wala pang study, wala pa akong na-encounter na study kung nag-i-infect yung anthracnose ng sili doon sa sibuyas. Pero dahil pareho sila ng species, so most probably kung present yun doon sa field, ay maaring mag-infect din yun doon sa sibuyas. Okay, thank you po, Doc Cherry. Next naman po na tanong is, ano pong variety ng pepper available ninyo online na resistant po sa diseases? Salamat po. Galing po kay Marilyn Gomez Pono. Doctors, ano daw po yung available na variety natin na resistant po sa mga sakit? Okay. Sa ngayon, yung ating mga kiniklaim natin ay intermediate resistance. No? So hindi talaga siya, pag sinabi mo kasing resistant, talagang hindi tinatamaan. No? So kagaya halimbawa ng yung ating hot peppers, so yung mga siling yung maanghang, yung ginagamit natin sa ating mga, yung labuyo type na tinatawag natin. So yun ay may mga taglay na resistance, or ibig sabihin, kung hindi man siya highly resistant, nagkakaroon pa rin siya ng maraming bunga or kikita ka pa rin kahit may pailang-ilang infection kagaya ng yung bacterial wilt. No? So usually yung mga hot peppers natin, meron siyang taglay na may level ng resistance, no? May mataas na level ng resistance doon sa bacterial wilt. Okay, maraming salamat po, Doc Che. Ma'am Marilyn Gomez, yung mga hot pepper varieties po namin yung resistant po sa disease. Next naman po is ang trivia question ni Doc John. Doc John, ano po yung trivia question nyo? Salamat, Cas. Kung nakinig kayo kanina, may tatlong karaniwang peste tayong diniscuss. Ano? So, ang trivia question ko is, magbigay kayo ng isang insekto na nagdadala o vector ng virus na tumatama sa sili. Okay, thank you po, Doc John. Next na tanong naman po natin is galing kay Carlito Castillo. Ano pong tela ang magandang gamitin para sa sticky trap? Doctors? Usually, hindi tayo gumagamit ng tela. Ang karaniwang ginagamit natin, pwedeng plastic, pwedeng board na kinukulayan natin ng kulay dilaw. So, hindi pa tayo gumagamit ng
tela, plastic pa lang. Pwede. Okay, salamat po Doc Jun. Next naman po is, paano po malalaman kung ang sanhi ng pagkakulot ng dahon ng sili ay insekto or virus? Doctors? Okay. Parang related yan kanina sa unang tanong kanina na yung kulot, no? So actually kung sili ang pag-uusapan, okay, so kung kulot, so posible kasing pag merong mosaic na kasama yung kulot, di ba may na-discuss si Doc Rina kanina, no, na merong mosaic yung dahon. So minsan ang sanhi nito ay yung virus, at ang karaniwan ay ito ay dala ng aphids, no? So meron tayong cucumber mosaic virus, meron din tayong potivirus na nag-i-infect sa sili, na kung saan yung dahon nadi-deform, no, yung mga dahon. So pwedeng ito ay dala ng kung may mosaic at nangungulot, so maaring ito ay virus. Kapag insekto, usually yung damage niya, kagaya nung nag-mention kanina ni Doc Jun, no, na yung broad mites, for example, ang nangyayari sa dahon, lumiliit din siya at nag-curl pababa, no? So yung parang pababa, downward ang tawag natin, downward cupping. At pag sinilip nyo yung ilalim, makikita nyo doon yung mga puti-puting insekto, yung broad mites, no? Kung hindi man broad mites, pwedeng spider mites, so red spider mites. So parang pababa yung pag lumiliit, at kung meron kayong magnifying lens, pwede niyong gamitin para tingnan kung yun ba ay sanhi ng insekto. So pero kung hindi tayo nakakasiguro, mas maganda na tanggalin na lang natin. At kung gusto nating i-confirm, pwede nating ipadala, no, sa laboratory para ma-test kung yun ba ay may virus din or insekto lamang yung sanhi. Okay, salamat po Doc Che. At sa panghuling tanong naman po natin para kay Doc Rina, napakadami po ng bunga ng sili namin ay may lapnos. Ano pa ba ang pwede namin gawin? Doc Rina? Ano naman si Doc Rina? Hello? Okay, shout out na lang po tayo kay Mikits Nubihas. Thanks daw po is to Sid for this information. Thank you po, doctors. Paano yan, mga kabidyo-eskwela? Medyo kapos na po tayo sa oras. Pero huwag po kayong mag-alala dahil patuloy pong sasagutin ng aming virtual team ang inyong mga katanungan tungkol sa sili. Doc Cherry, maaari ko pong bang malaman ang sagot na yung trivia questions kanina? Doc Che, nakamute po kayo? Sorry, nakamute pala. Okay, so maraming pwede, no, doon sa management ng anthracnose kasi nga holistic yung approach. So po pwedeng isagot doon ay isa sa mga cultural practices, no. For example, agahan natin yung pagtanggal ng mga infected na bunga. Kung meron ng kaisa-isa ay kailangan na itong tanggalin, at pwede tayong mag-spray ng preventive application, lalo na kung meron na tayong nakikita. So pwede tayong gumamit ng mga preventive fungicides, okay? So kagaya ng mga copper-based, okay, chlorothalonil, etc. And then, so marami, no? Pwedeng gumamit ng resistant varieties kung available. So isa sa mga, so dalawa lang naman yung hinihingi ko, no? Na dalawang lang. So pwede niyong balikan yung lecture kanina, napakarami. Pwedeng crop rotation. Okay. Sige po. Thank you po, Doc Cherry. Doc Rina, yung sagot po ng trivia questions niyo.
Okay, Dorcas. Ang sagot po sa aking trivia question, ano ang tawag sa test na pwedeng gawin upang masiguro o ma-confirm na bacterial wilt ang tumama sa ating sili? Ang sagot po ay ooze test. Okay. Kay Doc Jun? Yung katanungan ko naman po kanina ay yung magbigay ng isang insekto na nagdadala o vector ng virus na tumatama sa sili. So ito po yung thrips o yung honey. Okay, thank you po Doc Jun. Mga doctors, may final words po ba kayo or shout out para sa ating mga kabidges na nakatutok sa atin ngayong hapon? Okay, ako ba ang mauna, Cass? Sige po, Doc. So, isang maanghang na hapon at medyo maulan, mga kabedyo-eskwela. At shout out po sa lahat ng chili growers sa buong Pilipinas. So, papasok na po ang tag-ulan at unti-unti na nating nararanasan ang pagpatak ng ulan. So, pabor sa ating mga pananim at pabor din sa pagdami ng mga sakit sa ating gulayan. So, kung naalala nyo po noong nakaraan, meron po tayong inintroduce na concept, yung disease triangle, no? So, isa sa mga kondisyon para mag-develop yung sakit ay yung paborableng klima o panahon, no? Ito na nga po ang tag-ulan. So, kaya't mahalaga na bantayan natin ang ating mga, at alagaang mabuti, no? Ang ating mga pananim laban sa mga sakit na maaaring umatake sa panahon ng tag-ulan. So, laging tandaan, prevention is always better than cure. So, sa muli, magandang hapon at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Thank you po, Doc Cherry. Next naman po is si Doc Rina. Doc Rina po. Dorcas. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa ating webinar. Sana po ay huwag kayong magsawa na makinig at alamin kung yung mga peste at saka sakit na tumatama sa ating mga halaman. At huwag din po tayong magsasawa na magtanim at magtanim. Shout out po sa aking family dyan sa Bulacan. Hintay-hintay lang po tayo sa tamang panahon. Makaka-uwi din po. Okay? Shout out din po kay Ate Rax. Hi, gandang hapon. Maraming salamat po. Thank you, Doc Rina. Next naman po is si Doc John. Gusto ko lang pong magpasalamat sa ating mga magsaka na masipag na gumagawa ng pagkain. Ngayon po ay nagkakaroon tayo ng problema at nagkukulang tayo ng pagkain. So, palagi pong keep safe at gusto ko rin pong batiin yung mga na nasa Nueva Ecija. Salamat po. Okay, maraming salamat, doctors. Bago po tayo magtapos, ang sagot po sa aking trivia questions kanina is ang capsaicin. At shout out din po sa aking BBA family na sa Bukidnon na nakatutok ngayong hapon, especially to Maristel and Nova. Paalala din po, huwag po sana ninyong kalimutan sagutan ang aming evaluation form sa link na nandyan sa itaas. Malaking tulong po ito para mas lalo pang ma-improve ang aming ginagawang webinars. Abangan niyo rin po bukas ang Natural Vegetable Pest and Disease Management ng East West Seed Philippines. Webinar po yan. Tapos, aming plant doctors are in ay pansamantala pong hindi nyo muna mapapanood ang aming webinar pero rest assured po na kami ay magbabalik. Abangan lamang po ang aming announcement sa susunod na mga araw. Muli, maraming salamat po at sa pagtangkilik at sa pagsuporta sa aming programa. Thank you po. Bye.